Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Iping. Taong 1973. Isabela, Negros Occidental. Nang mga panong ito, naghukay si Lolo Iping sa mataas na bahagi ng kabundukan. Meron siyang ibinaon na isang importanteng gamit. Ayon kay Lolo Iping, napapanahon na upang iwanan siya roon. Pasensya ka na, ngunit sa palagay ko, napapanahon na upang magkalayo muna tayong dalawa. Gusto ko munang matahimik ang aking buhay. Ayoko munang makasama ka. Paglalaanan ko muna ng panahon ng aking pamilya. Matapos itong sabihin ng matanda, humagupit ang malakas na hangin na tila ba hindi ito pumapayag sa nais niyang mangyari. Habang ginagawa ang bagay na ito, ramdam niya na merong nagmamasid, kaya sinabi niya ang mga kataga. Kung sino ka mang demonyo ka na nagbabalak kunin ang bagay na ito, sinisigurado ko sa iyo na mamamatay ka. Matapos ang ginawa, naglakad na ito palis. Ngunit hindi kaagad dumiretso sa mismong bahay. Sa halip ay pumunta ito sa kanyang anak. Ang araw na ito, ang panahon kung kailan isisilang ang apo. Buti naman po't dumating na kayo. San kayo nang galing? Kanina pa kayo hinahanap ni Maya. Wika ni Nilo. May nilakad lang akong importante. Mas importante pa ba yan sa apo nyo, tay? Nilo, pwede bang huwag ka nang manisi? Manganganak na ang asawa mo. Maya-maya pa, isinilang na ni Maya ang isang malusog na sanggol na lalaki at ang sanggol ay pinangalanan na Estong. Tignan niyo mga anak, kamukha ko ang apo ko. Kamuka. Wala nga hong nakuha sa mukha nyo eh. At sana nga hindi nagmana sa inyo. Ano? Ano yun nila? Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Wala ho. Wala po tay. At bakit nga po pala Istong? Ay hindi bale na. Ikaw na ang nagpangalan eh. Nilo, wag ka nang makipagsagutan kay Itay. Wika ni Maya. Nga pala, total nandito na ang apo ko. Uuwi na muna ako. Tay, wag na ho kayong babalik dun sa kubo nyo ha. Bukod sa malayo, marami ka pa munang pagdadaanan bago makapunta dun eh. Biruin mo ha, dadaan ka pa ng malapad na ilog. Buti sana kung may tulay dun eh. Hawakan lang yung magagamit mo dun. Paano kapag nasira yun sa malakas na agos ng tubig? Siguradong tatangin ka tay. Mula dito hanggang doon, humigit kumulang 2 oras ang lalakarin. Hindi ba kayo napapagod? Ano naman kung tumaas ang tubig? Nilo, matagal na ako nakatira doon. Hindi na ako pwedeng mapagod. Tay, ang akin lang naman, matanda na ho kayo. Isa pa umuulan ngayon oh. Baka matalisod kayo sa daan. Naku, huwag ka ngang mag-alala sa akin. Ay nako, si tatay talaga oh. Sa daanan pauwi, isang tahanan ang nasusunog at pinagkakaguluhan. Hindi niya magawang makiusyoso dahil ang pamilyang nakatira doon ay may galit kay Lolo Iping. Dati kasi, pinaghihinalaan nila ang matanda na ito daw ang nangkukulam sa kanyang anak. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang lalaking nakaaway noon. Tatay Iping, buhay ka pa pala. Iho, ang bahay mo nilalamon na ng apoy. Alam ko yung tanda, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita tong dala kong timba puno ng tubig? Bago ka makipagdaldalan dyan, unahin mo yung apoy sa bahay mo. Ikaw tanda may araw ka rin sa akin. Sinisigurado ko yan. Wika ng lalaki. Nagpatuloy na sa paglalakad. Paglabas ito sa baryo,
Mga kabataan namang naliligo sa sapa ang naabutan. Pinagsawalang bahala na lamang ng matanda ang mga matatalim na titig nito. Alam niya sa sarili na ang mga utak ng kabataang iyon ay nilason na ng mga magulang. Ang matanda kasi ang pinagkakamalang mangkukulam sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang oras, narating na ang kubo. Tahimik ang paligid. Tanging maririnig dito mga kuliglig sa gabi. Dito na tumanda si Lolo Iping. Doon na rin niya naramdaman ang unti-unting pagbabago. Habang nakaupo sa labas ng kubo at nagpapahinga. Ay, napakasarap talaga mabuhay ng walang tangad. Kung kailan pa ako tumanda, ngayon ko pa talaga naramdaman ang mga bagay na to. Hindi mo na sana pinilit na magbago. Malapit ka nang mamatay. Napatingin ang matanda sa tinig. Kaso nga lang wala itong nakita. Maya-maya pa isang malakas na pagtawa ang umalingaw-ngaw sa lugar. Nang dumako ang tingin sa puno ng santol, may nakitang figura ng isang malaking lalaki. Kung sino ka mang demonyo ka, hindi ako natatakot sa'yo. Ilang segundo lang ang nakalipas, tumawa ang nilalang. Ngayong wala ka ng tangan, sisiguraduhin ko sa'yo na mamamatay ka. Matapos magsalita ng nilalang, sa isang kisap mata naglaho na ito sa kinakatayuan. Mabilis na pumasok ang matanda. Sinarado ang mga bintana at pintuan. Lumipas ang sumunod na araw. Kahit wala ng dalang tangan, nagagawa pa rin ng matanda na magdasal. Nakagisnan na ito ni Lolo Iping sa araw-araw na buhay. Pagsapit naman ng gabi, habang tulog ang matanda, may narinig na mga alulong ng aso. Mabilis na yabag na paikot-ikot sa kubo. Iping, sinasabi ko na nga ba't darating ang panahon na mawawalan ka na ng malakas na tangan. Sariwa pa rin sa aming isipan ang mapait na sinapit namin sa kamay mo. Napamulat ng mata ang matanda dahil sa boses na narinig. Alam niya sa sarili na ito ay boses ng isang aswang. Ito ay isa sa mga nakalaban. Natawa na lamang ang matanda sa loob ng kubo. Ay nako, wala man akong tangan, kaya ko pa rin kayong labanan. Bakit hindi mo subukan? Bumangon ang matanda at sumilip sa bintana. Kahit madilim ang paligid ng mga oras na yun, alam niya na merong nilalang sa bakuran. Kayo na naman. Hindi pa ba pagod ang dewa nyo kakatugis sa akin? Ano? Pagod? Hinding-hindi kami mapapagod hanggat may natitira pang hininga sa katawan mo. Kung ganon, ito na ang pagkakataon nyo. Nandito lang naman ako eh. Pumasok kayo kung gusto nyo, mga gabunan! Hinintay ng matanda ang pagsalakay ng mga aswang. Pero kahit isa sa mga ito ay walang kakayahan na pumasok sa loob. Hinayaan lamang ito ng matanda at bumalik sa pagkakatulog. Kahit kinakalmot ng mga ito ang dingding ng kubo, wala pa ring pakialam ang matanda. Kinabukasan habang nagwawalis, kitang-kita ang mga bakas ng lalaki sa gilid ng bahagi ng kubo. Nasira ang paligid at ang dulong bahagi ng bubong ay may tuklap na. Kung ganitong uri ng pananakot ang gagawin sa akin, hindi tatayo kahit isa sa balahibo ko sa katawan. Inayos niya ang mga nasirang bahagi ng kubo. Matapos ng gawain, nagpatuloy na sa mga dapat gawin. Ang ikinabubuhay ng matanda ay pagbebenta ng mga gulay. Nang makakuha na ito ng sapat na paninda, pumunta ng baryo upang ibenta. Sa paglalakad niya ay may nakasalubong na dalawang lalaki. Nagmalasakit ang dalawa at inalok na tutulungan siya sa pagbaba ng mga dala papunta sa bayan. Hindi po ba kayo nahihirapan dyan, Lolo?
Amin na ho, tutulungan po namin kayo. Nakita mo na ang sitwasyon ko eh. Ano bang masasabi mo? Pasensya na ho kayo. Pero wag na iho, kaya ko to. Salamat na lamang, humayo na kayo. Parang may importante kayong lakad eh. Oo, meron kaming importanteng pupuntahan. Kung ganun pala, sige na. Wag niyo akong alalahanin. Bilis na. Tinanggihan ng matanda ang alok na tulong ng dalawa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa barangay kung saan naninirahan ang anak, sumaglit muna siya roon. Nakita ang mga taong may galit sa kanya. O tay, buti naman napadalaw kayo dito. Bakit narito ang mga taong yan, Maya? Si Nilo kasi, kinuha silang mga ninong. Atay, ibaba niyo muna yan. Hay naku, Maya. Dapat kinikilala niyo muna ang mga tao bago niyo tanggapin sa tahanan. O Tandang Iping, ikaw pala. Oo, ako nga. Pagpasensya mo na ako sa binitawan kong mga kataga kahapon. Dala lang unang alak. Nakuha mo pa talagang maging ninong. Samantalang kinain na ng apoy ang bahay mo nung isang araw lang. Sinadya ko ho talaga yon. Sinadya? Wala ka na yata sa sarili mong pag-iisip, iho. Siyempre naman, para mapalitan ko ng mas magandang bahay. Marami akong pera eh. Eto nga kinuha ko ng anak mo na maging ninong. Nilo, kailan bibinyagan ng apo ko? Sa makalawa po tay. Nakausap ko na po yung pari dyan sa simbahan. Simula daw sa susunod na linggo marami na siyang gagawin eh. Punta po kayo tay ha. O siya, sige. Alis na ako. Umalis na ang matanda. Nagsimulang maglako ng gulay sa merkado. Maaga namang naubos ang paninda ng araw na yon. Salamat mga suke ha. Maraming salamat sa'yo. Wika nito. Matapos maglako, dumiretso sa bahay ng anak upang ibigay ang pera. Sa ganitong paraan makakatulong sa binyag ng apo. Naku tay, nag-abala pa po kayo. Wag na po, may naitabi kaming pera dyan para sa binyag ni Estong. Gamitin niyo na lang po yan para may pambili kayo ng ulam. Wag mo kong alalahanin, iha. Matanda na ako. Pag-uwi sa kubo, malayo pa lang, nakita na ang mga pananim. Wasak-wasak. Ang iba ay nabunot na. Galit na galit ang matanda sa nakita. Wala naman siyang mapagtatanungan kung sino ang may gawa dahil mag-isa lamang nakatira sa lugar. Hanggang sa naisip na baka yung dalawang lalaking nakasalubong kaninang umaga. Malalaman ko din yan. Kahit wala akong mapagtanungan. Pumasok ang matanda sa silid. Kinuha ang iilan sa mga importanteng bagay. Ito ang pamamaraan upang malaman kung sino ang mga salarin na sumira ng mga pananim. Hawak ang isang lumang patpat, nag-usal ng mga dasal. Kung sino mang hayop na sumira sa aking taniman, pumunta ka sa aking tahanan ngayon din. Ilang minutong lumipas matapos magsalita. Isang nilalang ang pumunta sa bahay. Patuloy itong dumadaing. Aray! Ikaw na naman, aswang! Oh, kami ang sumira sa pananim mo. Hayop ka. Hindi ka talaga tao, ano? Sa panlabas, oo. Pero ang budhi mo, nangingitim sa pagkademonyo. Sa pakiramdam ng aswang, para siyang kinukuryente. Paulit-ulit na tinutusok ng karayom ang buong katawan. Matapos magsalita ng matanda, kinuha nito ang lumang itak at naglakad sa harapan ng aswang. Noong isang dipa na lamang ang pagitan, bumuelo ang matanda at hinataw ng malakas ang ulo nito, dahilan para humiwalay sa katawan. Lumipad ang ulo ng aswang, kasabay nun ay sinipa ang katawan. Wala man akong tangan. Kailanman hindi nyo ko mapapatay.
Hinatak ng matanda ang katawan ng aswang patungo sa likod ng bahay. Doon ay may butas. Butas na kakasya ang isang tao. Tinapon ng matanda ang labi sa butas. Kasabay ng paglagay ng mga tuyong dahon at kahoy, sinunog ng matanda ang bangkay. Pasensyahan tayo. Masyado na kayong namimihasa. Mabilis na naging abo ang katawan ng aswang. Ang samyo ng sunog na laman, kumalat sa paligid. Mabilis na pumasok sa loob ng kubo ang matanda. Kumuha ito ng garapon na may mga halaman. Naglagay ng langis sa mangkok. Binuhos ito sa butas at muling sinilaban. Doon ay umalingasaw ang amoy ng mabangong bulaklak. Ang amoy na yon, naging kapalit ng amoy ng nasusunog na laman. Kinabukasan may mga dumating na kalalakihan sa kubo. Habang nagwawalis, nagtanong ito sa kanya. May nakita ba kayong payat na lalaki? May peklat sa noo. Tapos yung buhok parang hindi naliligo. Malalim din ang mga mata. Nahihibang ka na ba, iho? O sadyang kulang ka lang sa pag-iisip? Pulubi ang hinahanap nyo eh. Sa tingin mo, iho, meron bang pulubing maninirahan sa kabundukan? Doon nyo hanapin sa baryo. Kung sabagay, tama nga ho kayo. Akala ng matanda, hindi napansin ng mga kalalakihan ang sunog sa likuran. Kinagabihan, nakarinig siya ng kaluskos sa labas. Mga angil at mabigat na yabag. Biglang napatigil ang matanda sa ginagawa ng marinig ang salita. Iping, alam namin na ikaw ang pumatay sa kasama namin. Ha? Pinatay? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Naiwan ang bakas sa likod ng tahanan mo. Alam nyo naman pala eh. Total, nandito na kayo. Tignan nyo yung butas sa likod ng bahay para makita nyo yung katawan. Napaangil ang mga nilalang nang makita ang tira-tirang buto ng kasama. Subukan nyong pumasok. Kung makakapasok kayo, bukas ang pintuan ko para sa inyo. Sinubukan ng mga nilalang na pumasok sa lugar. Bukas ang pintuan sa harapan at sa likod. Ngunit sa bawat takbang ng mga ito, nakakaramdam sila ng hapdi. Kaya puro pagbabanta na lamang ang ginawa nila. Puro naman kayo banta. Wala namang gawa, mga inutil. Lingid sa kalaman ng mga ito, malakas na pangontra ang nakabaon sa bawat entrada ng bahay. Bumalik sa pagkakatulog ang matanda. Natulog habang nakabukas sa mga pintuan at bintana na tila ba walang panganib sa labas ng bahay. Nagising bandang 6:00. Ang naiwan na lamang sa labas, ang mga bakas na nagkalat sa paligid. Winalis na lamang ito habang umiiling. Ay nako, kahit kailan talaga, hindi na natuto ang mga aswang na yan. Lumipas sa mga araw. Umuulan ng mga sandaling ito at tahimik ang lugar. Nakarinig siya ng kalampag sa pintuan. Tay! Tay, ako po to! Nung una, nagdadalawang isip buksan ang pinto. Sa kadailanang baka ginagaya lamang ng aswang ang boses ni Maya. Pero nang sumilip ito sa labas, nakita niyang hinihingal ang babae habang sapo nito ang dibdib. O bakit? Ano nangyari sa'yo? Yung anak niyo po, sinasapian. Sinasapian? Paano? Sumama po kayo sa akin. Kayo po ang hinahanap ng nilalang eh. Hindi na nagsayang ng oras ang matanda. Kinuha nito ang mga importanteng gamit, nagtungo sa bahay ng anak. Pagdating, may mga taong nakikiusyoso kahit umuulan. Nakita ng matanda ang anak na nakaupo sa lapag, nakatitig sa dingding. Nang lumapit ang matanda, umikot ito sa direksyon niya at nagsalita. Pinabayaan mo ko ng ganong kabilis.
Ganun na lang kadaling kalimutan ang ating pinagsamahan. Hindi naman sa ganon. Ang sabi ko sa'yo, paglalaanan ko muna ng panahon ng pamilya ko. Doon ka na lang sana nagpakita sa aking bahay. Sana, pinaramdam mo ang presensya mo para makapag-usap tayo na maayos. Kung ganun, kunin mo ko ngayon din mismo. Sige na, umalis ka na sa katawan ng anak ko, pakiusap. Asan kung tutupad ka sa ating usapan? Matapos na mga nangyari, biglang nahimatay si Nilo sa sahig. Ngunit si Lolo Iping ay natulala. Tay, bakit ho? Anong problema? Wala yon. Umalis ang matanda nang hindi nagpapaalam. Sa halip na umuwi, dumiretso sa kagubatan. Habang naglalakad, rinig na rinig ng matanda ang halakhak. Pagdating sa lugar kung saan niya inilibing ang importanteng bagay. Nandito na ako. Bakit pumasok ka pa sa anak ko? Kung pwede ka namang magpakita sa akin. Isa pa, matanda na ako. Kaya nga kita binaon dito dahil gusto kong paglaanan ng panahon ng pamilya ko. Ano ang gusto mo? Ibang tao ang magtangan sa akin. Ayaw mo bang madagdagan ng ilang dekada ang buhay mo? Wika ng nilalang. Hindi na siya aabot ng 1 dekada dahil sa mga atraso nitong nagawa. Pero kung kukunin niya ang mutya at gagamitin ito, madadagdagan pa ang buhay niya. Napabuntong hininga si Lolo Iping. Bigyan mo ko ng 5 buwan para makapag-isip at makapaglaan ng oras sa aking bagong silang na apo at sa pamilya ko. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Sa halip, isang malakas na halakhak ang narinig at ang tawang yon ay pilit na pilit. Matapos ang sandaling yon ay gumaling ang anak. Umuwi na ang matanda nang hindi man lang nagpapaalam. Habang nakahiga, alam niya sa sarili na malapit na ang araw na babalik siya sa pagiging isang berdugo. Kinabukasan, nagligpit siya ng mga gamit, nilisan ang kubo at nagtungo sa bahay ng anak. Pagdating sa lugar, nakita si Maya na nagwawalis sa bakuran. O tay, marami kayong dala, akin na po yung mga gamit nyo. Pumasok na po kayo sa bahay. Nasaan si Nilo? Naroon po sa likod. Pinapainitan si Estong. Pinunta ng matanda ang anak sa likod. Nakita niya itong kalong-kalong ang anak. Napaluha ang matanda sa nakita. O tay, napasyal po kayo. Kumusta? Ayos lang naman. Yan na ba ang apo ko? Akin na nga. Bakit po tay, may problema ba? Napabisita po kayo. Wala naman anak. Dito na muna ako mananatili para makasama ang aking apo. Salamat naman tay. Napag-isipan nyo na dito na tumira. Napag-isip-isip ko na kailangan ko nang umalis sa kubo at bigyan kayo ng oras. Isang araw, habang naglilinis si Maya ng bakuran, may nakita itong 5 lalaki na umaaligid sa bahay. Nagkataon naman na naroon sa loob ng bahay si Lolo Iping habang gumagawa ng makakain. Lumapit ito sa matanda at nagtanong, Tay, kanino ko pa po napapansin yung mga lalaking pabalik-balik? Huwag mo silang pansinin. Hanggang masidlang ang mga yan. Kilala niyo po sila, Tay? Hindi. Pero kanina ko pa napapansin ang mga yan eh. Madaling araw pa lang. Siguro may hinahanap ang mga yan kaya napadpad dito. Baka hanggang mamaya hindi umalis sa mga yan. Hindi nagkamali ang matanda sa hinala. Bumalik ang mga kalalakian, ngunit hindi na tao ang mga ito. Nasa labas ng bakuran ang matanda. Nagkakape habang nakasilay sa bilog na buwan. Naglabasan ang mga nilalang mula sa dilim,
Mga matang nagbabaga, maririnig ang angil nila. Gigil na patayin ng matanda. Iping, dito ka na pala nakatira. Ay nako, kayo na naman. Wala talaga kayong magawa ng mabuti sa buhay nyo, ano? Kung sa bagay, pinanganak kayo para maging maitim ang budhi. Umangil ang aswang at tumalon sa bakuran. Hindi naman nakalapat ang talampakan nito sa lupa. Napasigaw sa sobrang sakit. Natumba. Nagpaikot-ikot. Naanimoy nasusunog ang katawan. Hinila naman ito kaagad na makasama palabas ng bakuran. Natawa ang matanda sa nasaksihan. Hindi pa rin kayo nadadala mga gabunan. Sa tingin nyo ba, hindi ako maglalagay ng pangontra sa bahay na titirhan ko? Pumasok nga kayo kung kaya nyo. Tandang Iping, hindi habang buhay magagamit mo ang mga pangontra mo. Hindi din naman ako nagtatago sa pangontra. Kung dyan pa lang hindi na kayo makatagos, paano pa kaya kung ako na makalaban nyo? Galit na umangil ang mga ito. Pinagmumura ang matanda. Umalis na kayo. Wala kayong mapapala dito. Nagulat si Lolo Iping. Nakita niya si Nilo. Nakatitig sa mga nilalang. Tay, ano po ang mga yan? Bakit ganyan po yung itsura nila? Oh, bakit gising ka pa? Uminom lang po ako ng tubig eh. Babalik na sana sa loob kaso nakarinig po ako ng mga angil eh. Akala ko po mga aso lang. Ay nako. Oo, mga gabunan na mga yan. Huwag mong pansinin. Hindi naman makakapasok yan sa bahay. Matulog ka na. Lumipas ang gabi na walang naging problema. Pagsapit ng umaga, balik sa normal ang mga pangyayari. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Sa mga araw na nagdaan, patuloy na nanggagambala ang mga nilalang sa bahay pero hindi man lang ito makapasok sa mga pangontrang inilagay ng matanda. Dumating ang huling araw na ibinigay niya sa gabay na trabungko. Nilo, babalik na ako sa kubo ko. Ho, akala ko dito na kay titira. Binigyan ko lang kayo ng oras para makasama ko ang aking apo. Hindi ko alam kung kailan ako babalik pero pinapangako ko. Sa pagbabalik ko, hindi na ako aalis pang muli. Tay, tama na. Dahil ba to sa mga nilalang na nakikita mo? Oo. Ang mga nilalang na yon, hindi sila titigil ang pagbisita dito. Inubos ko ang kanilang lahi. Napatay ko ang kanilang pinuno. Kaya patuloy silang mag-iiganti sa akin. Pinaliwanag pa ng matanda ang mga bagay-bagay na nagawa noon. Mga kasalanang hindi na maibabalik pa. Kung ganun po, ipagdarasal po namin ang kaligtasan nyo. Mag-iingat po kayo, tay, ha? Sana makabalik po kayo. Huwag kayo mag-alala. Babalik ako ng buhay. Estong apo, magpapakabait ka dito ha. Matapos ang pag-uusap, nag-impake na ang matanda at umalis. Nag-iwan ng ngiti sa mga anak. Pumanhik patungo sa bundok. Habang naglalakad, narinig ang malakas na halakhak. Natutuwa ang mga nilalang. Bumalik na ang matanda sa lugar. Nang makarating sa kubo, nagpahinga muna. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Nagdasal ang matanda para sa mga gamit. Muli na namang narinig ang malakas na halakhak sa paligid. Mukhang hindi ka na mapakali ha. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Iping, kunin mo ko. Nangangalawang na ako. Gusto ko lang lumaban. Yun naman talaga ang gusto mo noon pa man eh. Hindi na ako magugulat. Lumabas ang matanda sa kubo. Kasabay nito ang pagsimoy ng malamig na hangin. Ramdam ng matanda ang gaan ng paligid. Pumaikot ito.
Nagwika ng panalangin sa may likha. Ama, sana patnubayan mo ko sa bawat desisyon sa buhay. Huwag niyong hayaan na mapahamak dahil may nag-aantay sa aking pagbabalik. Pagdilat ng mga mata, kagad pumunta sa kagubatan. Habang naglalakad, may mga kaluskos na naririnig sa paligid. Ngunit walang makikitang takot sa mukha ng matanda. Normal na naglalakad sa daan. Hanggang sa makarating ito sa lugar kung saan niya inilibing ang trabungko ng ahas. Kung paano niyang iniwan ang lugar, ganun pa rin sa kanyang pagbabalik. Hinukay ng matanda ang lupa. Papalakas ng papalakas ang tawa na naririnig. Hanggang sa makuha niya ang kahon. Isang dangkal ang haba nito. Pagkahawak na pagkahawak, tumunog ang bagay sa loob ng kahon. Galak na galak sa pagkuha sa kanya. Pagbukas ng matanda sa kahon, hindi na ito gumagalaw. Kinuha ang berdeng bato na hugis paryaba. Napakalamig ng batong yun. Isinuot ang mutya sa kanyang liig. Narinig ang tinig ng gabay. Salamat naman at tinupad mo ang ating usapan. Ngayon maglilinis tayo ng bakuran. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng laban na siguradong magugustuhan mo, kapre. Lumabas mula sa likod ng isang malaking puno ang matipunong lalaking kulay itim ang katawan. Dilaw ang mga mata. Hawak-hawak ang tabako. Nakaipit sa mga ngipin. Nakatingala ang matanda habang nakatitig sa kapre. Lumipas ang ilang araw matapos makuha ang trabungko. Gumaan ang pamumuhay. Naging mayabong ang mga pananim. Walang hirap na nabubuhat ang mga mabibigat na bagay. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. May paparating na mga bisita. Salubungin mo sila ng may galak. Dumiretso ang matanda sa labas ng bahay. Naupo sa bangko habang may hawak na kape. Itinago ang presensya ng mutya sa kanyang dibdib upang hindi mapansin ng mga kalabang paparating. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig na ang mga pag-angil hindi kalayuan sa kubo. Habang humihigop ng kape, naaninag ang mga ito na nakatago sa mga puno. Walang saysayang pagtatago nyo. Lumabas na kayo upang mapaaga ang paglisan nyo sa mundo. Mula sa puno ng akasya, may tumalo na isang lalaki na nakahubad pang itaas. Mabalahibo ang muka at katawan. Tandang ibig, naaalala mo pa ba ako? Eh hindi, sino ka ba? Kamag-anak ba kita? Ako na lang ang natira sa aking pamilya. Mga lahi ng gabunan na inubos mo nung maggasik ng kaguluhan sa aming tribo. Nagsama ka pa talaga ng mga lintik. Mga pipitsuging nilalang ang kasama mo. Hindi matutuwa ang kaibigan ko dyan. Unti-unting naglabasan ang mga tiktik mula sa likod ng puno. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas pa ang mga dilang sumasayaw. Sa pagkakatanto ng matanda, nasa 8 ang bilang ng mga ito kasama ang gabunan. Itinapon ng matanda ang kanyang baso na may lamang kape. Kasabay nun ang paglabas niya sa bakuran ng kubo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa. Lumitaw ang gabay na kapre sa likuran. Nagulat ang mga gabunan sa nasaksiyan. Isang tiktik ang lumundag patungo sa matanda. Kaso sa ere pa lamang sumalubong na ang dambuhalang kamay ng kapre. Tumilapon pabalik ang nilalang. Tumama sa puno. Kagad nawalan ng buhay sa lakas ng pagkakatama. Si Lolo Iping naman, kampanteng naglalakad patungo sa kumpol ng mga tiktik. Nang ilang hakbang na lang ay nagsalita ito. Ano? Titingin na lang ba tayo dito o maglalaban? Umangil ang 2 tiktik. Sumugod sa matanda. Binunot ng matanda ang mutya sa dibdib.
Hinawakan ito ng maigpit sa kamao. Nakipagbuno ang matanda sa mga ito habang umiilag sa mga kalmot at kagat. Sa isang banda, patuloy na pinapatay ng gabay ang mga kalaban, habang si Lolo Iping madaling napatumba ang 2 tiktik. Sa bawat suntok ng matanda, unti-unting nawawala ng lakas ang mga ito, na animoy hinihigop ang lakas ng katawan nila. Iniwan ng matanda ang mga ito na parang lantang gulay. Pumunta sa kinaroroonan ng gabay upang tumulong. Huwag kang mangyalaba. Hayaan mo kong makipaglaro. Manood ka lang dyan. Hindi na sumagot pa ang matanda. Sa halip bumalik sa kubo at nagbuhos muli ng kape. Sa muling paglabas, patuloy pa rin nakikipaglaban ng kapre. Ngunit ang natitira na lamang ay ang gabunan at isang tiktik. Paglundag ng tiktik sa likod ng kapre, sinalubong nito ang kamao ng nilalang. Tinamaan. Pagbagsak sa lupa ay hindi na gumalaw pa. Humarap muli ito sa gabunan na kasalukuyang kompleto na ang anyo. Sige lang. Paligayahin niyo ko ngayong gabi. Hindi sumagot ang kalaban. Sa halip ay umangil ng malakas at buong puwersang kinalmot ang kapre. Mabilis lamang itong nailagan ng kapre na tila ba nakikipagpatentero lang sa aswang. Tapusin mo na yan matutulog pa ako. Ay nako, mahilig talagang makipaglaro. Ilang segundo pa ang nakalipas. Sa muling pagsunggab ng aswang, isang malakas na bigwas ang tumama sa lalamunan, dahilan upang matapos ang buhay nito. Natawa ang kapre, kasabay nito ang paglabas ni Lolo Iping sa bakuran. Talagang natutuwa ka no? Pinaglalaroan mo ang kalaban. Hayaan mo ko, Iping. Yun lang ang nagbibigay sa akin ng saya. Gusto mo bang ako na ang magligpit ng kalat na ito? Wag na. Ilagay mo lang sila malapit sa puno ng nakailera. Kinuha ng kapre ang mga bangkay at tinipon sa isang puno. Nag-usalang matanda. Sa kamay nito lumabas ang isang liwanag. Nagliliwanag na sibat. Sinibat ang kumpol ng mga labi. Pagkatama ng nagliliwanag na sibat, tumalikod na ito. Pumasok na sa kubo. Naging abo ang mga labi. Unti-unti namang naglalaho ang gabay. Kasabay nito ang malakas na alakhak. Bumalik ang katahimikan sa kubo ng matanda. Natulog ito matapos ang mga kaganapan. Ilang araw ang lumipas. Naging payapa muli ang pamumuhay ng matanda. Isang araw, habang nagunguya ng mga gulay sa taniman, napansin ng matanda na may mga paparating na kalalakihan. Nasa higit 10 ang bilang nila. Nakilala nito ang lalaking nasa harapan ng grupo. Si Gaspar, ang kanang kamay ng pinunong gabunan na napatay niya. Tandang Iping, may nakita ka bang lalaki na napadpad sa baluarte mo? Ha? Lalaki? May nakita ka ba dito maliban sa akin? At saka, bakit ba pag may nawawala dito, sa akin kayo pumupunta? Hanapan ba ako ng mga nawawala? Umalis na kayo, nagsasayang lang kayo ng oras. Binabastos mo ba ako, tanda? Maswerte ka at nakakatayo ka pa ngayon. Dahil kung hindi, kanina ka pa pinagfiestahan. Lalo na't wala ka ng tangan. Makiramdam ka muli. Alam mo madaling sabihin yan, iho, pero napaka-imposibleng mangyari ang bagay na yan. Umangil ang isang aswang at lumapit. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito. Itinaas ng matanda ang kamay at kinuyom. Nanigas ang katawan ng aswang. Natumba ito ng diretso sa lupa na tila ba may nakapalupot ditong ahas sa katawan. Kung gano'n pala, naibalik na sa katawan mo ang mutya. Alam mo, tanda, hinahayaan lang kita dahil sa dami ng atraso mo
Akala ko kasi nung nawalan ka ng tangan, mamamatay ka na kagad. Akala ko din hindi na ako magtatagal eh. Pero heto ako nakatayo sa harapan nyo. Malakas pa. Handang ubusin kayong lahat. Hindi pa ito tapos, tanda. Alam ko babalik kayo pero sana dalian nyo. Nabuburyo na ako dito sa kubo. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ang tatawa, Tandang Iping. Hay nako, siya, sige na. Nag-aantay na ang taong hinahanap nyo sa kabilang buhay. Naging masama ang titig nila sa matanda. Wala nang salita pang binitawan. Binitbit ang kasamang natigalpo. Umalis nang walang paalam. Sa madaling panahon, dapat bumalik kayo dito ha. Matapos nun, bumalik na sa pag-aani ang matanda. Isang gabi habang kumakain ng hapunan, narinig ng matanda ang boses ng gabay. Malapit na ang mga bisita natin. Nararamdaman ko sila. Kagad lumabas ang matanda. Saktong paglabas ng tahanan, paparating na ang mga gabunan. Nakailera ito sa labas ng bakuran. Lumabas ka dyan, tanda. Tapusin natin to ng mabilisan. Huwag kang magmadali, Gaspar. Darating tayo dyan. Naglakad ang matanda papalapit sa kanila. Ayusin nyo ah. Huwag nyo kaming bibiguin. Masyado kang kampante. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang laban bago ka mamatay ngayong gabi. Hindi mangyayari yan kung ikaw ang mauunang babagsak sa lupa ng walang buhay. Matapos magsalita ni Lolo Iping, lumitaw ang kapre sa likuran na handa ng makipagsalpukan. Nagulat si Gaspar, maging ama kasamang gabunan. Oh, bakit parang hindi maipintang mukha nyo? Tumatawa lamang ang kapre. Bigla nang sumugod sa mga nilalang. Pinagsusuntok ang mga gabunan. Tumalsik ang iilan sa mga ito. Ang iba naman ay nagpulasan. Hinubad ng matanda ang ngutya at tinali sa kamao. Matapos nun sumugod sa mga gabunan. Sa bawat suntok na pinapakawalan, parang natuklaw ng ahas ang mga ito. Unti-unting nangingisay ang mga nilalang. Napapahandusay sa lupa, naghahabol ng hininga. Ang kapre naman ay masayang nakikipaglaban. Katulad pa rin ng dati para lamang itong nakikipaglaro sa batang mga walang muwang. Patalon-talon sa mga puno na tila ba hinahabol ng gabunan. Sige, takbo. Tumakbo kayo. Paano ngayon yan? Tayo na lang ang nandito. Papatagalin pa ba natin ang laban? Isa ka lamang sa mga nilalang na dapat linisin sa mundong ibabaw. Huwag ka masyadong magpakampante, tanda. Hindi pa tapos ang gabing ito. Alam mo, katulad ka din ng pinuno nyo eh. Masyadong kumpiyansa sa sarili kahit alam nito na hindi kaya ang kalaban. Ibahin mo ko sa dating Hindi pa man natatapos ang pagsasalita, sumugod na si Lolo Iping. Nagpakawala ng malalakas sa suntok. Umilag naman si Gaspar at habang ginagawa ang pag-ilag, hindi nito malaman na sa bawat suntok na pinapakawalan ng matanda, naglalabas ng espiritual na lason na unti-unting umuubos sa lakas ng mga kalaban. Ano to? Bakit naghihina ang katawan ko? Yan ang pagkakamaling nagawa ng iyong pinuno. Ang pagiging kampante sa sarili. Kita mo na kung anong nagagawa ng pagiging kampante. Itinaas ng matanda ang kamay. Ikinuyom ito. Sa isang iglap pinuluputan ng spiritual na ahas ang katawan ni Gaspar. Ngayon, hindi na ako magpapakita ng awa sa mga katulad mong maitim ang budhi. Mas lumala pa ang pagkapit ng espiritual na ahas sa katawan ng aswang. Ilang segundo lang ang lumipas. Tumirik ang mga mata nito at nawalan ng buhay. Sa kabilang banda, naglalakad pabalik ang kapre. Masama ang mukha nito.
Halatang di ka natuwa sa mga kalaro mo. Walang kwenta. Hindi man lang ako pinagpawisan. Natapos ang gabing yon ng madugo. Ngunit sa kabila ng labanang naganap, hindi mo makikitaan ang pagod ang matanda. Nilinis ng dalawa ang mga labi. Inilibing sa kagubatan. Matapos ang gabing yon, napagpasya ng matanda na tanggapin ang kapalaran bilang isang berdugo. Bumalik sa bahay ng anak at doon nanirahan ng permanente. Kasama nito ang gabay na kapre. Nililinis nila ang baryo. Ang mga nilalang na may galit sa kanya ay palihim na inuubos. Ang mga aswang na patuloy na nanggagambala, inuubos ng matanda. Sa bawat laban na nagaganap, masaya itong sinasalubong ng gabay na kapre na parang baliw sa pakikidigma. Mabilis na lumipas ang mga taon, mga dekada at nagpahinga na si Lolo Iping. Ngunit bago ito lumisan sa mundong ibabaw, naikwento ni Lolo Iping ang mga karanasan sa apo na si Estong. Ang mutya ay pinamana sa apo na isa ng ganap na albularyo. May pagkakataon na bumibisita ang kapre kay Estong, pero palagi nitong pinapaliwanag na ibang landas ang gusto niyang tahakin. Ngunit minsan, hindi may iwasan na makatapat ito ng mga aswang. Tuwang-tuwa naman ang kapre kapag may kalaban ng mga nilalang. Sa kasalukuyan, tangan-tangan pa rin ni Estong ang mutya na binigay ng lolo. Pero habang buhay nakatatak sa kanyang isipan ang kwento ni Lolo Iping, ang unang nagtangan ng mutya ng trabungko ng ahas at may gabay na kapre. Mahilig ka bang magsuot ng bracelet na merong kahulugan? Ito, panoorin mo, baka makatulong sa'yo. Nung una hindi ako naniniwala sa ganito, kaso nasubukan ko kasi at epektibo. Kung marami naiinggit sa'yo, subukan mo tong Talaghay bracelet. Ang bisa ng Talaghay bracelet, binablock niya yung evil eye, lahat ng masamang dasal sa'yo dahil sa inggit hindi e-epekto. Kung wala naman naiinggit sa'yo pero pakiramdam mo minamalas ka, pwede mong subukan yung Kandili bracelet. Pampaswerte to. Ito yung version 1 ng Kandili bracelet. Ito naman yung version 2. Kaya nang bahala mga kabayan ko nung trip nyo dyan. Pampaswerte to, version 1, version 2. Kung wala namang naiinggit sa'yo, kung swerte ka naman pero hindi maganda ang kalusugan, meron ka nararamdaman mapa-spiritual o physical na karamdaman, ito magandang subukan mo. Ito mga kabayan, Gunita bracelet, available sa dalawang kulay, color brown and color black. Lahat ng ito ay makikita sa shop ng Likha Merchandise, search nyo na lang.